Hello guys! Naalala niyo ba si Donut? Siya aming first fur baby. Yung unang dating niya sa bahay, medyo malungkot siya, tahimik siya. Pero after naman din ng mga ilang oras, saglit lang, nakipaglaro na siya sa asawa ko, tsaka sa mga anak ko. So katotoo din yung sinabi sa amin ng first owner niya, yung dati niyang mami, na siya ay sweet. Ang reason naman ng kanyang dating mami, kaya siya ibinenta, kasi nangupahan sila, hindi na pwede doon ng aso. So, kaya siya binenta. Pero para naman sa amin mag-asawa, ngayong binili namin siya, wala na kaming balak na ibenta siya hanggang sa tumanda na siya, sa amin na siya. Kasi, titreat namin siya na para namin siyang baby. Ayan, ang asawa ko, tuntua sa aming bagong dog, kay Donut. Pag umiinom yung asawa ko, lagi niyang nilalabas si Donut. Paikot-ikot sa Donut sa paa niya, inaabutan niya ng kung ano-anong pulutan. Sabi ko, ingatan mo nang abutan ng kung ano-anong pagkain ha, baka kasi galisin. At syempre, dahil para makasigurado kami na safe si Donut at safe din kami, pinalano din namin agad na ipapakuna siya sa rabies. Kinabukasan, ayan, binakunahan agad siya sa rabies para nga naman safe kami at safe din siya at safe din yung mga hahawak sa kanya, di ba? Kahit na mabait siya, iba rin yung sigurado tayo. At syempre, dahil sa ayaw namin na maging kakaba-kaba pagdating sa pagkain ni Donut, ayaw namin na hindi gumanda yung balahibo at balat niya, manatili siyang maganda, binili agad namin siya ng isang sako ng Woofy at saka Pet Mara na dog food, tapos ang pang-mix namin sa panghalo niya ay Pet Mara naman ng mga Disarsa, iba't ibang klaseng flavor. At binili nga rin para namin siya ng treats na hotdog, iba't ibang flavor, may chicken, may beef, may fish, ay talagang nagustuhan niya. At syempre, hindi rin naman kami papayag na si Donut ay magiging single habang buhay. Kaya naman, naisipan namin na bumili pa ng isa na lalaki. At dahil nakita ko, ang aso na to, talagang nainlove agad ako sa tsura niya. Siya si King Layaki. Malapit lang din sa lugar namin yung dati niyang owner. Naghanap ako ng stud para kay Donut. Nakita ko sale din siya, kaya inisip ko, nakunin na rin siya. At after 1 month, ito na nga, nabili na namin siya. Buti na lang naghintay yung mami niya na hindi siya ibenta sa iba. Hintay niya kami. Kaya after isang buwan, nabili na namin siya. Ang sabi kasi ng dating mami ni Donut, malapit na siyang mag-hit. Kumbaga malapit na siyang mag-asawa. So dahil doon, nagmadali kami na makabili na agad ng forever niya. Kaya ito, may forever na siya. Ang sabi ng asawa ko, ang bilin daw ng dating-dati ni Lucky, huwag muna daw pagsamahin kung mag-hit na yung aso naming babae. Kasi baka magkasawaan. Meron silang hinihintay na tamang time para maging mag-asawa. Parang ang alam nyo na. At ang sabi naman sa akin ng dating mami niya, kailangan na raw mabaksin si Lucky. Hindi naman daw nangangagat din si Lucky, pero syempre, para tayo maging sigurado, dahil puro bata yung mga alaga ko, mga anak ko, kailangan talaga niya ng vaccine din na anti-rabies. Para rin sa mga kalaro niya lagi. Minsan kasi pag nilalaro siya ng mga anak ko, yung laway niya, di ba? Nangangagat-ngagat siya. Laro lang naman yun, pero syempre, iba na yung sure tayo. Kaya ito, pinabaksin din agad namin si Lucky kinabukasan ng anti-rabies. Kung mapapansin nyo nga, napakatahimik at napakabait ni Lucky dyan. Yan yung mga panahon na bago pa lamang siya sa bahay. Behave talaga siya. Hindi makabasag pinggan. Pero ang hindi namin alam, matindi pala sa kakulitan ang Lucky na to. Napakaingay. Sige nga Lucky boy, sampulan mo nga. At ito na nga yung pinakaantay-antay natin na pwede na si Donut dahil hit na siya at saka pinaliguan na muna sila para ready sila sa kanilang bembangan. At dahil ready na nga si Donut, tinawagan agad namin si Kuya Bal. Siya yung dating shooter ni Lucky. Tuwing nag-i-stud sila, siya yung na-recommend sa amin ng dating mami ni Lucky. So, siya pa rin yung shooter niya hanggang ngayon. At ito na nga, pinakahintay-hintay ang kanilang first session. Alam niyo nung guys, napanood ko to, grabe, naawa talaga ako kay Donut. Napakalikot talaga ni Lucky. Grabe ka Lucky, ang tindi mo. Ang daming nangyari, puro tapak nangyari kay Donut. Kapag mga ganitong klaseng breed, kailangan talaga ng shooter o tagahawak. Kasi kung walang shooter, naku, mapapagod lang yung aso, walang mangyayari. At dahil nga mga baguhan lang kami sa ganitong pag-aalaga ng mga aso, tinanong agad namin dito sa shooter kay Kuya Bal at saka sa mga dating fur parent ng mga dog namin na kung ano yung dapat, hindi dapat, kung ano yung mga magagandang at saka mas okay na vitamins para sa kanila. Tapos pina-vet din namin sila, inalagaan sila sa vet. Tapos kompleto sila sa vaccine kasi nagalala kami na baka may mangyari hindi maganda. Syempre, hindi natin alam kung sensitive sila or hindi, di ba? Napansin din namin sa kanilang dalawa na maselan si Donut sa pagkain at si Lucky hindi. Si Lucky kahit ano siya pwede at nalaman namin na kumakain din pala sila ng kanin. Sorry pero kasi kami first time nga namin. Hindi namin alam. Akala namin hindi sila kumakain ng ganun. Kumakain pala sila ng ganun. So si Donut ayaw naman niya ng walang ulam. So kaya lagi silang merong mga sausage, meron silang mga sarsa na pang-aso. Bumili talaga kami nung para sa kanila. So ito nga, sobrang excited na namin. Ilang weeks na lang hinihintay namin at malapit na lumabas yung kanyang mga baby. So hanggang dito na lang, update ko na lang kayo sa susunod na video ni Lucky at Donut. Kung ano na ba mangyayari sa kanyang mga puppy, kung ilang puppy kaya ang lalabas kay Donut. So excited na ba kayo?